bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Kagandahan nito ay walang katulad, dito tila bulaklak ay namumukad ka. Bagong upir, bagong tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Maharlika ng antas at may pagsabay. Hello po sa ating lahat, mga ka-Operians. Welcome pong muli sa ating talakayan ng Tora at Tipan. At sa lahat ng ating mga tagapakinig, no pagpalang araw, hapon o gabi sa inyong lahat, saan man kayo naroroon, samahan niyo kaming muli sa ating pagtalakay sa aklat ni Propeta Nahum. Nahum, Kabanata 1. Galit ng Alahayam laban sa Assyria at Nineveh. Ang aklat ni Nahum na taga Elkosh, isang propesiya tungkol sa Nineveh. Si Yahawa ay isang mapanibughuin at mapaghiganting Alahayam. Si Yahawa ay naghihiganti at puno ng puot. Si Yahawa ay naghihiganti laban sa kanyang mga kaaway at inilalabas ang galit laban sa kanyang mga kalaban. Si Yahawa ay mabagal magalit, ngunit dakila sa kapangyarihan. Hindi iiwan ni Yahawa ang mga nagkasala na hindi maparusahan. Nasa buhawi at sa bagyo ang kanyang daanan, at ang alikabok ng kanyang mga paa ay ang kaulapan. Sinasaway niya ang dagat at pinatutuyo ito. Pinatutuyo ang lahat ng ilog hanggang dulo. Ang Bashan at Carmel ay nalalanta, at ang mga bulaklak ng Lebanon ay nalalagas. Ang mga bundok ay nanginginig sa kanyang harapan, at ang mga borol ay nagsisitunawan. Ang lupa ay nanginginig sa kanyang presensya. Ang buong mundo at lahat ng may hininga. Sino ang makatatagal sa kanyang puot? Sino ang makakapagtiis na kanyang matinding galit? Ang kanyang puot ay binubuhos tulad ng apoy, at mga bato ay nagkakabasag sa kanyang ngit-ngit. Ang ating Alahayam ay makapangyarihan, isang kanlungan sa mga oras ng kagipitan. Naalagaan niya ang sa kanya ay nagtitiwala, ngunit sa pamamagitan ng isang malakas na baha, ang Nineveh ay kanyang wawasakin. Ang mga kaaway ay kanyang hahabulin, hanggang sa kalagayan nila ay magdilim. Anuman ang kanilang balakin na sa mga Israelita ay laban, ay hindi magaganap kailanman. Sapagkat si Yahawa na Alahayam ay hindi ito pahihintulutan. Sila ay mabubuhol sa mga tinikang palumpong, at sa kanilang alak ay malalango. Sila ay masusunog tulad ng dayaming tuyo. Mula sa iyo, Nineveh, ay may nagbabalak ng kasamaan at nagplano laban sa mga Israelita sa bayan ng Alahayam. At ito ang sabi ng ating Alahayam. Bagamat sila ay may mga kakampi at marami, ito ay walang saysay sapagkat sila ay wawakasan. Bagamat minsan kitang pinahirapan,
sambahayan ni David, hindi mo na ito muling mararanasan. Ngayon, ang kanilang pamatok sa iyong leeg ay aking bibiyakin, at ang iyong mga tanikalang ay puputulin. Tungkol sa iyo, Nineve, nagbigay si Yahweh ng kautusan. Wala kang magiging inapo na magdadala ng iyong pangalan. Wawasakin ko ang mga imahe at mga idolo sa mga templo, sapagkat ikaw ay ubod ng kasamaan, ang libingan mo ay ihahanda ko. Tignan mo doon sa mga kabundukan, ang mga paa ng mensahero na nagdadala ng babala at katuruan. Ipagdiwang ninyo ang inyong mga kapistahan at tuparin ang inyong mga panata kay David na sambahayan. Sapagkat ang masamang Nineve na nagplano na kayo ay salakayin, sila ay aking lubusang wawasakin. Yada. Yada. So, sino ang mag-aano? Ito, galit ng Alahiyam laban sa Assyria at Nineveh. Yung tiningnan ko sa ano kanina si Nahum. Kasi ba si Nahum? Sabi, tribe of Judah raw. So, kasi itong panahon na to, after nung kasi ang Assyria, di ba, ni-invade nila ang House of Ephraim ng 721 BCE. Ang prophecy na to ay naganap noong 612 BCE. So after almost mahigit 100 years. Wala pang 100, almost 100 years bago na mahigit pa, paurong kasi mahigit 100 years bago na tupad itong prophecy na to. Ano ba ngayon ano ba yung Assyria ngayon? Assyria is part of Iran, Nineveh part of Iraq. So, pero syempre, ang mga tao dito, nahalo na. Pero sa modern day ngayon, ang Assyria is Iraq at saka basta yan, magkakaano lang yan. Magkatabi lang naman kasi yung dalawang yun. Okay, so verse 1, na aklat ni Nahum na taga Elkosh, isang propesiya tungkol kay Nineveh. So, si Nineveh yung pinuntuhan ni Jonah para i-warningan siya. Yan ang Nineveh, yung mga nagsisi. Kaya lang kasi itong nangyari, bakit sinugod itong Nineveh? Kasi ang Nineveh matagal na muno sa Near East. Near East ang tawag din. 'Di ba ang Ophir sa Far East. Ang Nineveh is Near East. Tapos ang may Middle East, may Far East, may Middle East, may Near East, malapit na silangan. Parang yan, ginawa nila ng kasi malaking Asia, 'di ba? Kasi ang lahat ng yung sinasabi nilang West saka East, ang reference point niya ay ang Great Britain, United Kingdom. Sila kasi ang gumawa ng mga mga map noon, kung nasaan ng 'di ba tayo tawag sa ating Far East, Far Eastern, malayong silangan, may gitnang silangan at may malapit na silangan. So itong Nineveh at Assyria ay nasa malapit na silangan. Sinabi niya dito, si Yahweh ay isang mapanibughuin at mapaghiganting alahayam. So bakit siya, ito pala ay higanti ng alahayam dahil sa ginawa ng Assyria, ng Nineveh, sa House of Ephraim, noong 721. 'Di ba, kinubkob ng Assyria. At saka marami, yung halos buong kalupaan
ay nasakop ng Nineveh, yung Assyria, pero yung pinaka-center nila ay Nineveh. So ang Alahayam ang gumaganti para sa mga Israelita. Si Yahweh ay naghihiganti at puno ng puot. Si Yahweh ay naghihiganti laban sa kanyang mga kaaway at inilalabas ang galit laban sa kanyang mga kalaban. Okay. So, ano naman yan? Self-explanatory na. Si Yahweh, verse 3, si Yahweh ay mabagal magalit, ngunit dakila sa kapangyarihan. So, imagine, sa atin, matagal yung more than 100 years bago po niya ipaghiganti. Kaya lang kasi sumusobra na ang Nineveh. Kasi very powerful sila, ganyan. Siguro niisip nila na sa kanila alayam kasi 'di ba pinatawad sila noong panahon ni Jonah. Nakinig ang hari noon eh. Pero kasi iba itong hari, nung hari ng Nineveh ito si Nabopolassar. Ito ang sabi ni Sis, ang Ah, tanong ko lang dito, bakit kaya ah. nagmalasakit ang alahayam sa Nineveh? Nung Di ba panahon kasi ni Jonah, ang Nineveh ay mga Canaanites at ang lungsod na ito ay itinayo ni Nimrod. no, Babylon, ang itinayo ni Oo, Nimrod. Nimrod ng Babylon. Oh, Babylon. Pero ang Bakit Nineveh, bakit kaya nagmalasakit ang alayam sa kanila at sinugo pa si Jonah para sa kanila? mm. Pero kasi ang Nineveh kasi meron din yung malahi ni Elam, ni na yung mga anak din, mga descendant ng anak ni Noah. Not necessarily anak ni Shem. Mga anak ni Shem, not necessarily kay Arphaxad o kay Linyada. Marami, siyempre, marami yung Asian. Hindi lahat yung Kanaanay. Kasi Dati yung mga kung titingnan Arab. natin, anong kaibahan niya sa Sodom and Gomorrah? Kasi 'di Ang ba Sodom talaga, ang sama ng masama din ang Nineveh. Masama din ang Sodom and Gomorrah. Pero parang wala tayong nabasa na mayroong isinugo ang alahayam para bigyan ng babala ang Sodom at Gomorrah. oo, parang wala. Kasi hindi naman Oo. siya Shemite eh. Talagang mga Kanaanite yan. O kaya nga, pero Kanaanite talaga yan. Canaanite din naman itong Nineveh. Hindi lahat, may halo lang. Kasi ano yan eh, yung Babylon, yung bandang Iraq, ang talaga ng Babylon. Kasi 'di ba si Abraham, bandang din yan, galing din siya diyan. Sa bandang Iraq din siya diyan siya pinanganak. Oo, sa Iraq. Mm. So kasi nagbabago-bago kasi ang pangalan ng isang lugar eh. So hindi lahat ng nakatira diyan ay mga Kanaanay. Mga yan, may mga anak ni Shem, ni iba dyan. Halo-halo na. Si Haring Cyrus, di ba galing din dyan sa yan, Oo, lugar na sa yan. Assyria. Oo, Assyria ito dati. oo. Tapos ngayon, yan ay, Bagong Assyria na yan. oo, bagong Assyria. Tapos ngayon, Iraq. Oo. Oo, Iraq at saka Iran, halo. Kasi yan eh, Mm-mm. mga border, wala pang Nasa border that borderline time. kasi siya ng Iran. Oo, halo-halo sila. Parang isang area lang yan. Mm. Wala pa yung mga bagong, yung demarcation line ng mga bansa. Wala pa. So yung Okay. kaibahan niya sa Sodom, kasi ang Sodom kasi parang walang nagbabala sa kanila maliban doon sa panalangin o um, yung Hindi, saka negotiate, ito, ang Sodom, pakikipag-negotiate ni Abraham. oo. Ang Sodom maliit na lugar lang yan. Samantalang Assyria malaki ang sakop niyan. Yung Nineveh, malaki. Hmm. Parang kumbaga sa ang Nineveh Metro Manila, pero malaki ang sakop niya. Maraming bansa siyang nasakop. Ngayon, pati nga 'di ba ang Samaria nasakop nila? Siya nga nagpatira ng mga foreigner doon sa Samaria.
kumbaga marami silang provinces na nasakop. Yung mga bansa, ginagawa ng province nila. So sino Kaya yung ngayon, yung hari ba ng ng Nineveh ay Shemite? tingnan natin Kasi si kasi tingnan mo, mabilis Nabokpol, silang mabilis silang tingin ko, na nagrepent, 'di ba? Doon sa babala ni Jonah. yun yung panahon ni Jonah, 100, mahigit 100 years na bago itong Oo. prophecy na to. Mm. Tapos, Kaya lang Nabopolassar. after nang nagrepent sila, kasi that was Siyempre, yata, iba-ibang hari na ang oo, mga iba-ibang hari na 6000 BCE. Yung Nabopolassar. yung timeline ni Jonah. So after nung kanilang repentance, nagkasala sila ulit. Kaya ito ang babala naman sa kanila ni Nahum. Hindi. Kaya naman hindi. Ang tingin ko dito kasi, naging malupit sila sa mga bansa. Katulad ng ginawa nila sa bahayan ni Ephraim. Chaldean from southern Babylonia. Ang dynasty nga nila. Oo, King of Babylon di siya. Hindi, itong no. Hindi sinama dito yung kung sino yung Assyria ha. Pero ang naka dito, ang gagamitin ng alahaya para parusahan ng Nineveh ay yung Babylonia at saka Medes, which is yung Babylonia at saka yung Babylon, that is Canaanite. Saka Oo. Medes ay kay Midian. Midian, oo. Mga So, Midianites. basta nag-alyansa sila kasi under sila ng Nineveh, pero parang nag-revolt sila. Ano nila, inano nila ang Nineveh, siege of Nineveh, parang ganun. Kaya ito ang pinoprophesy ni Nahum. Dahil, kasi ang Aba naman, gumagamit din siya ng ginagamit din niya yung mga kalaban ng Israelita. Tapos, parurusahan din niya. Diba? At ang kanyang Pag pagpaparusa mamalaki. ay gumagamit din siya ng mga bansa para parusahan ng mga mga kaaway niya. Oo. Okay. Hindi iiwan ni Yahawa ang mga nagkasala na hindi maparusahan. Ayun hindi niya hahayaan hindi maparusahan. So hindi talaga natin kaya lang sa kanyang sariling panahon, hindi yung parusahan mo na ngayon, no? Siguro may mga ipapagawa pa ang Aba, no? Nasa buhawi at sa bagyo ang kanyang daanan. At alikabok ng kanyang mga paa ang kaulapan. Ito, binago ko ha. At alikabok ng kanyang mga paa ang kalupaan. Kaulapan para kaulapan. Kasi parang iba yung ni Edith Sis. Okay. Ano yon? Tapos, At ang at alikabok ng kanyang alikabok ng kanyang mga paa ang kaulapan. Ibig sabihin, yung ulap, alikabok lang ng paa niya yon. ay ang kalupaan. Ay ang Ay, kaulapan. wala. Ang kalupaan. Walang ay, ang kalupaan. Sinasaway niya ang dagat at pinatutuyo ito. Pinatutuyo niya ang lahat ng ilog. Anong binabag? Ang Bashan at Carmel ay nalalanta. At ang mga bulaklak ng Lebanon ay kumukupas. Kumukupas to. Fade. Ah, Tapos verse 5. Oh, so pinatutuyo niya lahat ng ilog. Siguro kung gusto niya na magkaroon ng ng El Nino, yan, tutuyo lahat.
At saka kumukupas ang karangyaan siguro ng Lebanon, no? Yung Bashan at Carmel, mga bundok to eh. Yung Carmel at saka Bashan. Hanggang ngayon, no? Verse 5. Ang mga bundok ay nanginginig sa kanyang harapan at ang mga burol ay nagsisitunawan. So nawawala yung mga provinces, yung mga kaharian ay nanginginig sa harapan niya, tapos yung mga burol na nagsisitunawan, nawawala. Yung mga dating bansa no, ngayon, hindi mo na makikita. Ang lupa ay nanginginig sa kanyang presensya. Ang buong mundo at lahat ng may hininga ay nanginginig. Earthquake. Sino ang makatatagal sa kanyang puot? Sino ang makakapagtiis ng kanyang matinding galit? Okay, ang kanyang puot ay binubuhos tulad ng apoy. Ang mga bato ay nagkakabasag sa kanyang ngitngit. So yun nangyayari pag may mga siege, diba, yung mga bato or mga fire. So, at kaparaan din ng Allah, hindi naman magaganap yun kung hindi niya niloob. So, pag may mga ganyang may mga binubura siya sa mapa ng mga siyudad or bansa o mga tao, no? Verse 7. Ang ating alahayam ay makapangyarihan, isang kanlungan sa mga oras ng kagipitan. Inaalagaan niya sa kanya ay nagtitiwala. Ngunit sa pamamagitan ng isang malakas na baha, ang Ninive ay kanyang wawasakin. O kasi ang Ninive malapit siya sa may ilog, di ba? Kung saan saan ba yung Strait of Hormuz, Arabian Sea? Ayan, nandiyan yung katabi niya yung Ninive. Kaya dun, di ba, dumaan yung big fish na lumamon kay Jonah. Yun, kaya kaya niyang bahain yun. Ang mga kaaway ay kanyang hahabulin hanggang sa kalagayan nila ay magdilim. Verse 9. Anuman ang kanilang balakin na sa mga Israelita ay laban, ay hindi magaganap kailanman, sapagkat si Yahweh na alahayam ay hindi ito pahihintulutan. So, yung mga balak nila sa atin, so sa present day natin ay hindi magaganap kung hindi niya pahihintulutan. So rest assured tayo na kung ano man ang balak ng mga matuloy man yun, ay yun ay sa pagkaparaanan ng Aba. Pero gawin natin ang ating makakaya na di ba? Ang magagawa lang natin, educate natin ang ating mga kababayan o mga ka-Ophirian sa mga kaganapan para hindi naman sila na gugulat o para aware din sila sa mga bagay-bagay, no? Verse 10, sila ay mabubuhol sa mga tinikang palumpong at sa kanilang alak ay malalango. Di ba ang sabi ng mesero, yung alak ay yung sibilisasyon, kultura, at saka mga religion, yung alak, yung kultura nila, no? Sila ay masusunog tulad ng dayaming tuyo. Verse 11, mula sa iyo, Ninive, ay may nagbabalak ng kasamaan. Mula sa iyo, at nagplano laban sa mga Israelita sa alahayam na bayan. Ito pa, isang niya, nagpaplano ang Ninive sa siguro sa mga naman, sa mga tribe ni Judah. Kasi yun na lang natitira ng panahong ito yung kaganapan. Kaya nagpaplano uli sa sambahayan ni David naman. At ito ang sabi ng ating alahayam. Bagamat sila ay may mga kakampi at marami, ito ay walang saysay sapagkat sila ay wawakasan. Bagamat minsan kitang pinahirapan, sambahayan ni David, hindi mo na ito muling mararanasan. Ayun. Kasi na lang, sambahayan ni David na lang naiiwan doon, di ba? Wala na yung sambahayan ni Ephraim. So, kaya pala niya ang Nineveh, kaya niya nagkaroon ng revolt ang Babylon at saka Midian, para hindi matuloy ang paglusob ni Nineveh sa sambahayan ni David. So hindi na si David ang magkipaglaban. Gagamitin talaga ang Aba na magkipaglaban dun sa nagbabalak sa kanya. So parang ganun din tayo. Meron tayong two witnesses na hindi na tayo ang dapat
mag-armas at makipaglaban. Ang alahayam ang lalaban para sa atin. Verse 13, ngayon, ang kanilang pamatok sa iyong leeg ay aking bibiyakin. Kasi halos lahat ng mga bansa na kapalibot, dyan sa Middle East, sa Near East, ay nagbabayad ng tax. Mataas na tax sa, sa Nineveh, sa Syria. Kasi sila ang Assyria, sila ang namumuno sa buong area niyan, Eastern, Mesopotamia yan. At ang iyong mga tanikala ay puputulin. So ngayon, ito ay sabi niya sa bahayan ni David. Tungkol sa iyo, Nineveh, nagbigay si Yahweh ng kautusan. Wala kang magiging inapo na magdadala ng iyong pangalan. So, walang inapo. Ibig sabihin mo, wala ang kanyang bloodline generation. Wawasakin ko ang mga imahe at mga idolo sa mga templo, sapagkat ikaw ay ubod ng kasamaan. Ang libingan mo ay ihahanda ko. So yung hari siguro nagsisi iba na tong haring namumuno ng after more than 100 years. So for sure ibang hari na to. Sila sa Babylonia, no? Tingnan mo doon sa mga kabundukan, ang mga paa ng mensahero na nagdadala ng babala at katuruan. O mensahero So masyadong nag-jump sa yung mensahero sa mga kabundukan dito. Yung mensahero sa mga kabundukan sa mga bansa, ipagdiwang ninyo ang inyong mga kapistahan at tuparin ang inyong mga panata kay David na sambahayan. Sapagkat ang masamang Nineveh na nagplano na kayo ay salakayin, sila ay aking lubusang wawasakin. So, nagplano talaga ang Nineveh na sasalakayin ang sambahayan ni David. Kaya nangyari ang Assyrian Siege of Assyria naman pala ng 612 BCE. So, may mga karagdagan kayo, katanungan or komento? So wala. So ano ko lang, may side ko lang. So yung kaya nagtataka ko na bakit may Middle East, bakit tayo tinawag na Far East? Kasi ang parang pinaka-sentro ng civilization that time ay ang Europe. Nandiyan, Greek, UK. Pero ang UK ang gumawa ng mapa. Kaya pag sinabing West, yan, yung North and South America, di ba? Pag sinabing South, ganyan. So, sila ang parang pinaka-sentro. Tayo ay nasa Far East, kaya ang oras natin is +8. Pag ng araw, ibig sabihin, ahead tayo sa UK ng 8 hours. Ngayon, parang sila din naglagay ng oras at saka ng mga lugar. Lagi ang reference point ang Great Britain. Yeah, yun na po. Back to you, Sis Maria. Opo. Sa Kabanata 2, pinahintulutan ni Yahweh ang pagbagsak ng Nineveh. Isang maninila ang sumusugod laban sa iyo, Nineveh. Bantayan mo ang iyong kuta, masdan ang daan. Maghanda ka, tipunin mo ang lahat mong lakas. Sa bahayan ni David, babalik ng alahayam ang kanyang karangalan. Bagamat winasak sila ng mga maninira at sinira ang kanilang mga ubasan. Ang mga kalasag ng mga kawal ay pula. Ang mga mandirigma ay nakasuot ng skarlata. Kumikislap sa araw ang metal sa kanilang mga karo at espada. Ang mga sibat mula sa punong sipres ay inilalabas na. Ang mga karo ay rumaragasa sa mga lansangan, papaikot-ikot sa mga liwasan. Parang mga nagliliyab na sulong ang kanilang kaanyuan. Ulat ng kidlat ang bilis ng kanilang galawan.
tinipon ng Nineve ang kanyang piling hukbo. Ngunit sila ay natitisod sa kanilang pagtakbo. Nagmamadali silang umakyat sa pader ng lungsod at inilagay ang panangga bilang proteksyon. Ngunit ang mga tarangkahan ng ilog ay binuksan at gumuho ang palasyong tahanan. Pinasya na si Nineve ay ipatapon at dalhin bihag. Ang kanyang mga babaeng alipin ay tumatangis tulad ng mga kalapat at hawak ang kanilang dibdib sa dalamhati. Ang Nineve ay mistulang unti-unting nauubos na tubig ng lawa. Walang lumilingon sa sigaw nilang, "Hinto! Hinto! Samsamin ang pilak! Samsamin ang ginto!" Walang katapusang kayamanan na kanyang itinatago. Ang Nineve ay sinamsam, tinakawan, hinubaran. Ang mga puso ay natunaw, ang mga tuhod ay nanghina, ang mga katawan ay nanginginig, at ang bawat mukha ay namumutla. Nasaan na ngayon ang lungga ng mga leon, ang pook kung saan pinakain ang kanilang mga anak? Kung saan pumupunta ang leon, ang leona, at ang mga anak ng walang pangamba? Ang leon ay pumapatay ng sapat para sa kanyang mga anak, at pinapatay ang huli para sa kanyang kapareha. Pinupuno ang kanyang lungga ng huli at ang kanyang mga taguan ng mga nasilo. Ako ay laban sa iyo. Susunugin ko ang iyong mga karo at lalamunin ng tabak ang iyong mga batang leon. Wala akong ititira na mahuhuli mo sa lupa, at ang tinig ng iyong mga sugo ay hindi na maririnig kailanman. Sabi ni Yahweh ang alahayam. Yada. 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 So dito, pinahintulutan ni Yahweh ang pagbagsak ng Nineve. So, isang maninila ang sumusugod laban sa iyo, Nineve. Bantayan mo ang iyong kuta, masdan ang daan. Maghanda ka. Ipunin mo ang lahat mong lakas. So nagbigay pa rin ng warning si Nahum, sa Nineve. Kahit kaya lang na humina dito nanghina dito yung Assyria. Dahil may nangyari prior this nakalimutan ko na. Pero ang Babylon kasi is kaya maraming kawal ang Babylon, tapos tinulungan pa ng Midian. Kaya lumakas yung dalawa, combine na nagapi nila ang Nineve. Sa kampante kasi ang Nineve, di ba pag marangya ang buhay mo, parang kampante ka sa buhay. Parang hindi ka na lagi ka na nanalo sa mga digmaan, lagi ka na nanako. Parang naging kampante ang mga taga Nineve. Okay, verse 2. Sambahayan ni David, ibabalik ng alahayam ang kanyang karangalan. Bagamat winasak sila ng mga maninira at sinira ang kanilang mga ubasan. O ubasan siguro economy, Ang mga kalasag ng mga kawal ay pula. Kasi galing na sa digmaan, pula na siya. Ibig sabihin, may bahid na ng dugo. Ang mga mandirigma ay nakasuot ng iskarlata. Puro dugo na siguro yung suot nila, Kumikislap sa araw ang metal sa kanilang mga karo at espada. Ang mga sibat mula sa punong sipres ay inilalabas na. Sipres ba o juniper? Nandito kasi juniper. Anyway, yes, ako na lang ayusin.
Ang mga karo ay lumaragasa sa mga lansangan, nagpapaikot-ikot sa mga liwasan. Parang mga nagliliyab na sulo ang kanilang kaanyuan. Tulad ng kidlat, ang bilis ng kanilang galawan. Kung i-google nyo yung picture ng Nineveh sa ngayon, ang lawak-lawak niya. Kaya pala, di ba, nung pumunta si Jonah doon, ilang araw bago niya matawid ang buong syudad ng Nineveh. Napakalawak. So, kaya yung mga karo, parang modern. Kung tutingnan mo, parang modern city ang Nineveh. Verse 5. Tinipon ng Nineveh ang kanyang piling hukbo. Ngunit sila ay natitisod sa kanilang pagtakbo. Tipi mahihina na. Nagmadali silang umakyat sa pader ng lungsod at inilagay ang panangga bilang proteksyon. So, hindi sila handa pa rin. Noon pa lang sila umakyat. Walang nagbantay. Verse 6, ngunit ang mga tarangkahan ng ilog ay binuksan. So, ito yung siguro yung dam. At gumuho ang palasyong tahanan. So, nagkaroon ng baha, pumasok yung ragasan ng tubig kasi tinanggal yung dam. Ipinasiya na si Nineveh ay ipatapon at dalhing bihag. Ang kanyang mga babaeng alipin ay tumatangis tulad ng mga kalapati at hawak ang kanilang dibdib sa dalamhati. Ang Nineveh ay bistulang unti-unting nauubos na tubig ng lawa. Walang lumilingon sa sigaw nilang, hinto, hinto. Siguro pinatitigil nila yung hindi, siguro yung tubig dito, yung baha ay literal at saka maaari ding sa mga tao. Yung mga lumusob na mga tao, maaari itong kasi tubig signifies mass of people, di ba? Hinto-hinto, sabi. Okay. Samsamin ang pilak, samsamin ang ginto. Walang katapusang kayamanan na kanyang itinatago. Nasa na kaya itong mga ito? Kasi 'di ba ang Assyria marami yung mga bansang nasakop. Kaya yung mga kayamanan, siguro yung iba kayamanan ng templo nandito din Walang katapusang kayamanan na kanyang itinatago. Ang Nineveh ay sinamsam, ninakawan, hinubaran. Ang mga puso ay natunaw, ang mga tuhod ay nanghina. Ang mga katawan ay nanginginig at ang bawat mukha ay namumutla. So, yung lahat ng naipong kayamanan ng Nineveh ay nasamsam. Verse 11. Nasaan na ngayon ang lungga ng mga leon? Ang pook kung saan pinakain ang kanilang mga anak. Kung saan pumupunta ang leon at ang leona at ang mga anak ng walang pangamba. So, meron pala silang lungga ng leon. Siguro dito yung mga pinarurusahan dito inuhulog, no? Ang kanilang, dito, kaya siguro yung nagalit din ng alahayam, gusto nila, yung walang awa nila, pinapakain sa leon, yung mga nagkasala sa hari, Verse 12, ang leon ay pumapatay ng sapat para sa kanyang mga anak at pinapatay ang huli para sa kanyang kapareha. Pinupuno ang kanyang mga lungga ng huli at ang kanyang mga taguan ng mga nasilo. Ako ay Maaari labit din naman kayo. sis, hindi ito literal. Kasi, Oo, leon. oo, Oo. ito yung mga leon na ito ay, siguro ito yung mga nila, yung mga bansa na sinasakop nila. Oo. Kaya yung pinapatay nila yung mga nasasakop nila, tapos sinasamsam nila yung mga kayamanan. Oo. Tapos na ibibigay sa kapareha niya yung Yung mga hindi. bawa yung mga tumulong sa kanila Oo. para sa sa O yung pananakop kaalyansa, di ba? o kaaliyansa nila, kaalyado, mga ganon. So, Oo. pinaghahati-hatian nila yung kanilang mga nasasamsam. Oo.
Nakikita natin yung, Kaya nagalit ang Alahayam dahil marami silang mga bansa na sinasakop at pinapatay yung kanilang mga nabibihag. oo, pinapakain sa ano. Hmm. At saka ano, yung pag nasakop ng isang bansa, tax, napakabigat na tax ang Oo. pinapataw nila. Kaya ano, kaya may ano talaga, may pagmamalabis na ano nangyayari. Kaya ganun din ang ginawa niya kasi naging malabis sila sa sambahayan ni David. Kaya di ba ang sambahayan ni David nakipag-alyansa dati at saka nagbabayad ng mataas na tax. Kaya Oo. hindi sila nilusob. Yung sambahayan ni Ephraim lang. Kasi bukod sa inaalipin nila yung mga nabibihag nilang bansa, pinapatay nila, inaalipin at pinapatungan ng napakataas na tax. Oo. So parang At least, wala nang ano. Mm. tapos usually kasi pag may sinasakop silang bansa, yung mahihirap iniiwan nila para magtrabaho. Yung mga Oo. royalty, ang mga kinukuha nila at mga inaano nila. Kasi yun ang mga namumuno. Yun ang kanilang kinukuha, binibihag. Pero yung common tao, hinahayaan nila magtrabaho para may makuha silang tax. Kaya ang lahat ng mga lahi ni Kanaan, halos lahat sila ay mga mananakop, mga colonizers, di ba? Oo. Hindi, saka yun ang parang ano ning unang panahon eh. Kasi kung hindi ka mananakop, ikaw ang sasakupin. Parang Kaya ganun eh. kaya nga, 'di ba, diyan yung sa kanila din nagsimula yung mga pirata, 'di ba? Oo. Saka alyansa-alyansa. Magkipag-alyansa ka sa Oo. malakas para hindi protektado rin ang iyong bansa. Kung ano, kumbaga, magbabayad ka ng tax doon, pero at the same, protektahan, hindi ka lulusubin ng ibang ano. Parang panahon pa rin natin ngayon. Kaya lang yung ating sinasandalan ngayon, hanggang ano lang, hanggang papel lang. Pag kailangan na ng ganyan, isusubo ka, ipapain ka Mm. pa. Di ba? Bansang ano, of fear. Sinasandalan ng ano, ng gobyerno natin. Pag may kalamidad, wala ka na makikitang ano, Japetide, no? Mm. Okay. Pero nakakapagtaka dati yung kay Abraham, 'di ba? Nakipag-alyansa yung ilang mga bansa ay mga cities of Sodom, Oo, ano? yung mga cities ng Sodom and Gomorrah. Oo. Mga kanaanay talaga yun Oo, eh. mga Canaanites yun kasi 'di ba binihag nga nila si Lot. Oo. At saka, ah, bansa, parang town lang yung mga yun eh. Hindi naman talaga sila ano, parang mga syudad lang. Pero Kasi buong, 'di ba ang Kings of Sodom and Gomorrah, kings ang oo, tawag mga sa kings, kanila. mga prinsipe, Oo, so ibig sabihin mga bansa din sila, mga mga din. royalty. Oo, Oo, mga maliliit. royal Oo, ano, oo. mga leaders. Parang mga governor, ganyan. Parang mga ano lang, mayor, yan. Pero lahat sila ay natalo ni Abraham. Oo, ganun. Kasi ano, yung alahayam nasa kanila. Kaya nga rin natakutan din sila, di ba? Kaya di ba, kahit ang Egypt, nakipag-ano kay ano, maraming nakipag-alyansa kay Abraham. Dahil parang hindi nila lisubin. Verse 13. Kung marami lang tayong ano na ma-research, yung ganyan, maganda rin pag-aralan ng history, yung background info. Oo. Ganyan. Verse 13. Ako ay laban sa iyo. Susunugin ko ang iyong mga karo. Yahweh doon sa salita nito. Oo. At lalamunin ng tabak ang iyong mga batang leon. Wala akong ititira na mahuhuli mo sa lupa. Mga batang leon, siguro ito yung mga prinsipe, ano? At ang tinig ng iyong mga sugo ay hindi na maririnig kailanman. Sabi ni Yahweh ang alahayam. So doon nagtapos ang ano ng Assyria.
ang karangyaan at ang power ng Assyria na natalo ng Babylon. So after ng na-invade ng yung Assyrian invasion sa kaya hindi ako naniniwala nandun ang mga Israelita sa Assyria. Siguro meron doon, mangilan-ngilan lang. Tapos siguro nung baka naitakas din ng mga ng mga tribe of Ephraim, yung mga kayamanan nung nagkaroon ng siege of Assyria, no? Baka nabawi nila at dinala dito sa Ophir, I don't know. Pero Pero yun lang ang existing pa ba ang Nineveh sa panahon natin? wala na. Pero i-google mo yung picture niya, napakalawak niya. O nagbago Kahit, lang ng pangalan? part na siya ng Iraq, yung Nineveh, Iraq. Ang Hmm. Babylon kasi naging part din ng Iraq, di ba? Tapos katabi lang noon ay ang Iran. Sa modern day Mosul in northern Iraq. Yun ngayon ang Oo. ang Nineveh. Oo. Modern day Mosul, northern Iraq. Bandang sulok siya, di ba? Yung Arabian Sea, parang nasa bandang, Oo. So existing pa rin pala siya. oo. Kaya sa panahon ni, no, ni John, di ba sabi niya, napakalaki ng syudad, hindi. Ilang araw bago niya matawid. Ganon kalaki. Kaya tinuloy, mga daming karwahe. So, tingnan yung picture. Pwede i-share screen mo yung picture ng Nineveh. Picture ng Nineveh or Oo, map? yung image niya. Makita ka mga pader, mga para may idea tayo. Ngayon, mahaba pa yung oras natin. Kung gaano kalawak ang Nineveh. Saka yung map din, para makita nila yung area na yan. Ancient Nineveh. Pero ang Yung gaganda, Arabian ang Sea, gaganda napakalaki ng ng, oo. Yung paki-share screen, yung Arabian Sea, kalma niyan eh. Yung nasa Dubai ako, kalma-kalma niya, walang ka-wave-wave, kaya So, nade-develop nila. napakaganda pala ng ng city na ito, na Nineveh. Mm-mm. Ito yung mga kanilang mga istruktura, oh. O ito na yung modern. Ah, ayan yung dati. Dati, yung may isa pa siyang picture. Parang Babylon din yan eh. Di ba ganyan ng Kaya nga Babylon? kasi Ito, 'di ito, ba ito, 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 part ito, ito baba. ng ng na Ito. itinayo ni Nimrod. This one, no? Yan yung Oh. ayan. Actually, akala mo maliit yun, pero ang lawak-lawak niyan. Oo nga, napakalawak nito. At saka yung niya, oh, parang purong bato talaga yung bahay nila diyan. Oo. Hanggang ngayon, ano pa yung mga anong yan eh. Meron pa siyang picture yung present So, time. This galing one, pala oh. dito si Abraham. Oo nga, dyan nga galing. Kasi ayan, oh, ito yung Di niya. ba yung Babylon, Itong si balik ka mag-anak nila si Nimrod. hmm. Kaya bago mo maano yan, malaki talaga. So, ito tingnan natin tong map. Ayan, oh. Midian, Bago na Iran, yan eh. Persia, Oo. Egypt. Ito. So ito yung Babylon talaga. Ito yung sentro ng Ayan, no. Ito yung sentro ng ano, Oo, sa mga katabi. ilog-ilog. Pero ang Oo. pero yung sa Besusa, yun yung yun yung naging Ito yung Elam. mga pinuntahan ni kailangan maganda. Saka yung Nineveh, malapit lang yung Nineveh sa may sa may
Arabian Sea eh. Hanapin mo Nineveh. Nineveh ang hanapin mo. Nineveh image. Yun ang gamitin mong exit ka dyan. Hindi mo makikita ang Nineveh dyan kasi wala na nga ang Nineveh. Nineveh, yun ang gamitin mong Nineveh, image. Add ka ng ayan, Nineveh on map. Meron ka na pa Nineveh on map eh. Ito na nga, Nineveh on map. Ayun. Kaya lang maliit kasi ang pangalan niya. Oo, maliit nga. Ito, oh. Ayan na, yan. Mesopotamia, Babylon. Ito Ito i-enlarge mo yung nga. Nineveh. Enlarge Malapit mo. siya sa, Tigris River. At nasa loob ng Full screen mo Assyria. nga. Full screen mo. Saan ba ang nito? Double click. Double click. Ay, Mala So, ito yung Nineveh. Oh. so yung, Cyprus, Egypt, oo. Assyrian Empire. Yung imperyo ng Assyria. Oo. Kasi parang ang Nineveh ang pinaka-center kasi. Hmm. Nineveh, pinakasentro ng Iraq. Syrian Empire. Wala pang Syrian yun ng Empire. Iraq. Babylon pa ang wala pang bansang yan, Iraq. Dito, So yan ay ngayon, ilan eto ang, makikita mo, siya na ngayon ay Mosul, ang oo. pangalan ng Nineveh. Tapos Nimrod, nandito Yung yung ni Babylon, no? Nimrod. Oo, yung tinayo niya na Babylon. So, nasa loob din siya ng teritoryo ng Iraq. Mm-mm. Magkatabi at saka ang Iran. Tapos nasa south side niya ang Syria. Kasi alalahanin mo, ang kamag-anak din kasi magkakamag-anak pa sila niyan. Yung si Nimrod, si di ba? Sino yung tatay ni Abraham? Kumbaga, konti pala kasi tao that time. Kumbaga, kamag-anak pa rin sila. Kaya nga, di ba, naglingkod kay, si Terah ba yun? Naglingkod kay Nimrod. Oo, si Terah. Yung tatay ni Uncle, Abraham. mali kasi uncle niya yun eh. Parang ganun eh. Kaya, or, kung magkakalapit ako kaya hindi lahat doon eh Kanaanita. Hmm. Ibang Shemite, ibang anak. Elam, yan. Kami, tayo. Maganda minsan tingin sa mga map eh. At least picture mo yung mga biblical names, no, na location. Oh. So, kung yun back to you, Sis Maria. Kung wala na kayo dadagdag or i-share or katanungan. Kabanata 3. Kahabag-habag ang Nineve. Kahabag-habag na Nineve, lungsod ng dugo, puno ng kasinungalingan, puno ng samsam, at sa biktima ay hindi nawawalan. Ang lagitik ng latigo, ang kalabog ng mga gulong, ang pagtakbo ng mga kabayo, ang pag-uga ng mga karo, ang sumusugod na kabalyerya, kumikislap na mga espada, nagniningning na mga sibat, napakaraming patay, bunton-bunton ng mga bangkay, mga taong natitisod sa mga patay. Lahat ng ito ay dahil sa pita ng isang patotot
na mahalay, ang kaakit-akit na babae ng mga mangkukulam na inalipin ang mga bansa sa kanyang prostitusyon at nilinlang ang mga bayan sa kanyang panggagaway. Ako ay laban sa iyo, Nineve. Sa ibabaw ng iyong mukha, aking itataas ang iyong laylayan. Ipapakita ko sa mga bansa ang iyong kahubaran at sa mga kaharian ang iyong kahihiyan. Ibabato ko sa iyo ang iyong karumihan. Hahamakin kita at gagawin kang panonooran. Lahat ng makakakita sa iyo ay lalayo at magsasabi, wasak na ang Nineve. Sino ang sa kanya ay magdadalamhati? Wala ni isa mang sa iyo ay magpapatahan. Sabi ni Yahweh na makapangyarihan. Mas mabuti ka ba kaysa sa Tebes na nasa tabi ng ilog Nilo na napapaligiran ng tubig? Ang ilog ang kanyang panangga, ang tubig ang kanyang pader. Ang Cush at Egypt ang kanyang walang hanggang lakas bilang kakamping. Kasama rin ang Put at Libya sa kanyang mga kapanalig. Gayunpaman, siya ay dinalang bihag at ipinatapon. Ang kanyang mga sanggol ay inihampas sa mga kanto ng lansangan. Ang kanyang mga maharlika ay pinaghustahan. At ang lahat ng kanyang pinuno ay ginapusan. Ikaw rin ay malalasing at mawawala sa ulirat. Magtatago ka at hahanap ng kanlungan mula sa kalaban. Lahat ng iyong kuta ay parang puno ng igos na may unang bunga. Pag inuga, nahuhulog agad sa nakaabang na bunganga. Masdan mo ang iyong mga kawal. Silang lahat ay mahihina. Bukas na bukas sa mga kaaway ang iyong lupain. Tinupok ng apoy ang iyong mga tarangkahan. Nag-igib ng tubig para sa pagbubog. Patibayin ang iyong depensa. Gumawa ka ng putik, tapakan ang argamasa. Kumpunihin mo ang mga ladrilyo. Ngunit doon ka rin lalamunin ng apoy. Puputulin ka ng tabak. Kakainin ka gaya ng salot ng balang. Magpadami ka gaya ng mga balang. Magpadami ka gaya ng mga tipaklong. Pinarami mo ang iyong mga mangangalakal hanggang lumagpas sila sa dami ng mga bituin. Ngunit gaya ng mga balang, nilimas nila ang lupain at pagkatapos ay nagsiliparan palayo. Ang iyong mga bantay ay parang pulutong ng mga balang. Ang iyong mga pinuno ay napakarami. Parang mga tipaklong, silang dumadapo sa mga pader. Sa malamig na panahon. Ngunit paglabas ng araw, sila ay nagsisipagliparang. At walang nakaaalam kung saan sila naninirahan. O hari ng Assyria, ang iyong mga bantay ay natutulog. Ang iyong mga pinuno ay nakahigang nagpapahinga. Ang iyong mga tao ay nagkawatak-watak sa kabundukan. At wala ni isan mang tagapagligtas o tagapagtipon sa kanila.
malala na at wala ng lunas sa iyong sugat. Pumapalakpak sa galak lahat ng makabalita sa iyong pagbagsak. Sapagkat sino ang hindi nasaktan sa iyong malupit at masamang kasaysayan? Yeda. Yada. So, ito naman ang gagawin natin ngayon. Ano ba ang title nito? Kabag-habag ang Ninive. So, iyan na naman natin ngayon sa present day. So, ang Ninive at Babylon ay hindi pala nagkakalayo, ano? Una is Babylon, tapos naging Ninive. So, ngayon, iyan na natin yung modern Ninive o modern Babylon. Pag binasa natin ito, sino napipicture nyo? Ano napipicture yung bansa? Anyway, sige, basahin muna natin. Verse 1. Kahabag-habag na Nineveh, lungsod ng dugo, puno ng kasinungalingan, puno ng samsam, at sa biktima ay hindi nawawalan. Meron kayo na, ang lagitik ng latigo, ang kalabog ng mga gulong, ang pagtakbo ng mga kabayo, ang pag-uga ng mga karo. So, isipin na yung 1500, no? Yung mga latigo, yung, ang ba sabi na Mesero, ano ang modern day Babylon? Di ba, New York? Puro na kasinungalingan, ng samsam, ba, yung mga kayamanan ng nandun pa yung, ah, ultimo yung bansang Pilipinas, nakapost sa kanilang, sa Wall Street, nila, pang part of corporation, di ba? Mga bansa, binibenta lang nila sa kanilang Wall Street. Verse 3. Ang sumusugod na kabalyerya, kumikislap na mga espada, nagniningning ng mga sibat. Napakalaki ng kanilang budget para sa kanilang armaments. Napakaraming patay, bunton-bunton ng mga bangkay, mga taong natitisod sa mga patay, o mga actually, hindi na sila titisod ngayon, niyayapakan na nila. Diba sa ilalim ng New York, may mga bangkay doon? Sample lang ang New York. Actually, marami pang mga katulad ng Rome. Maraming mga syudad. Yung London. Doon nga lang din sa London Bridge, maraming nakatago pa lang doon, mga skeleton. No? Sa London Wall, Lahat ng ito ay dahil sa pita ng isang patutot na mahalay. Ang kaakit-akit na babae ng mga mangkukulam. O yung mga sorcery, yung mga pharmakeia. Yung patutot na mahalay na inalipin ang mga bansa sa kanyang prostitusyon at nilinlang ang mga bayan sa kanyang panggagaway sa witchcraft o panggagaway. Siguro mga gumagamit ng mga yung kanyang alak, no? Okay, sabi, di ba yung Hollywood, yung alak niya, yung kultura, ang mga liberal. Verse 5. Ako ay laban sa iyo, Nineveh. Sa ibabaw ng iyong mukha, aking itataas ang iyong laylayan. Siguro itataas niya yung palda, no? Ipapakita ko sa mga bansa ang iyong kahubaran at sa mga kaharian ang iyong kahihiyan. Mga ibang bansa, actually, may mga nagsasalita na para sa alahim ngayon, di ba? Na sirang-sira na ang bansang yung Amerika at saka yung fake Israel, yung Zionist, di ba? Zionist Israelites, mga fake Jews. Ibabato ko sa iyong karumihan
hahamakin kita at gagawin kang panonooran. Mga kapatid, pag medyo paki-explain nyo para sa mga bago pa lang sa Opioyan kasi hindi ako ang audience ko kasi is mga Opioyan din dati. Pero kung mga bago, hindi ko masyado na-explain. Pwede nyo explain kung ano yung sinasabi ko na sinabi naman sa Hero. Okay. At verse 7, lahat ng makakakita sa iyo ay lalayo at magsasabi, wasak na ang Nineveh. Sino ang sa kanya ay magdadalamhati? Sino nga ba ang nagdadalamhati ngayon sa nangyayari sa modern Babylon? Naglipana na ang mga adik, mga homeless. Hindi lang sa New York, marami pang mga syudad. Tapos sa Europe naman, mga abandonadong mga bahay, mga walang tagapagmana natunaw na ang kanilang lahi. Wala ni isa mang sa iyo ay magpapatahan. So, kung kanilang mga sinasabi ni Yahweh na makapangyarihan. So, umiiyak ang kanilang ang Lady Liberty. Verse 8, mas mabuti ka ba kaysa ka sa Tebes na nasa tabi ng ilog Nilo na napapaligiran ng tubig? So, bandang Egypt to, no? Ang ilog ang kanilang panangga, ang tubig ang kanyang padera. Ganon din naman ang modern Babylon, di ba? Tubig ang kanyang mga border. Ang Cush at Egypt ang kanyang walang hanggang lakas bilang kakampi. Ang Cush at Egypt kasi is under din ng Greek Empire yan eh. Kasama rin ang Put at Libya sa kanyang mga kapanalig. Okay. Gayunpaman, siya ay dinalang bihag at ipinatapon. Ang kanyang mga sanggol ay inihampas sa mga kanto ng lansangan. Ang kanyang mga maharlika ay pinagpustahan. So yung mga maharlika o yung mga noble or mga namumuno ay pinagpustahan. Para siguro gawing slave or baka ginawa sa Roman Coliseum, ginawang pakain sa leon, di ba? At ang lahat ng kanyang pinuno ay ginapusan. Mga pinuno ang ginapusan. Verse 11, ikaw rin ay malalasing at mawawala sa ulirat. Sa atin ba nakagapos ba yung ating Pangulo ngayon? Ginapos ba siya? Sis Dalia, ano masasabi mo? Ang alin? Ang presidente natin? Oo, sino ba namumuno sa atin? O, kung ang presidente natin ay nakagapos ngayon sa tanikala ng Western. Oh, so ano pa rin to? Applicable pa rin, no? Oo, applicable pa rin. Ginapusan. Ikaw rin ay malalasing at mawawala sa ulirat. Magtatago ka at hahanap ng kanlungan mula sa kalaban. O, sa kalaban. Oo. Ito naman ay mula sa magtatago ka at hahanap ng kanlungan mula sa kalaban. Sino ba yung dating kalaban niya? Di ba Japan? Yung kanyang mga alyansa na ngayon, mga dating niyang kalaban. Iraq, Saudi Arabia, Middle East. Tayo hanggang ngayon, hindi pa tayo Tapos nakakalaya. China. 'Di ba? Tinan mo, 'di ba kagagaling lang ng Babylon sa China? Rasinim, kasama pa niya yung mga oligarch. Ang ganda din, no? Nagkakandang din siya sa kalaban niya. Wala na siyang malapitan sa European. Yun. Verse 12. Lahat ng iyong kuta ay parang puno ng igos na may unang bunga. Pag inuga, nahuhulog agad sa nakaabang na bunganga. O kayong mga yung mga kuta, yung mga kuta kasi is defense, di ba? So yung kanyang military force nahuhulog agad sa nakaabang na bunganga. Yung mga trap na ginawa na sa na lang sa Iran,
Masdan mo ang iyong mga kawal. Silang lahat ay mahihina. Bukas na bukas sa mga kaaway ang iyong lupain. Tinupok ng apoy ang iyong mga tarangkahan. So bukas na bukas. Kasi actually ang kanyang kalaban kasi nasa loob mismo. 'Di ba yung mga Jews? Verse 14. Mag-igip ng tubig para sa pagkubkob. Patibayin ang iyong depensa. Mag-igib ng tubig. Parang nag-ano sila ng mga dagdag na ano, dagdag na mga tao, no? Para sa sa depensa. Kaya nga Gumawa yata ka ng, nila itinatag ang NATO, 'di ba? Bilang oo, dagdag depensa nila. Kasi 'di ba, pero ang NATO ay ano to, mga hukbo ng mga Western countries. North Atlantic Treaty, oo. Oo. Pero ang kaso, yung hindi sa niwala nung hiningan niya ng tulong, walang so Strait of Hormuz, 'di ba? Humingi siya ng Hmm. depensa. Wala naman. Hindi, wala nang may Pero tumutulong sa kanila. kasi na Eh, paano kasi nakikita na 'di ba nakikita naman ng buong mundo kung ano talaga ang layunin ng ng patutot Amerika. na 'yan. Oo. Hmm. Yung binomba nila yung oil ng Russia to Europe. Tapos Oo. ngayon, bebentahan niya ang Europe ng mas mahal, 'di ba? So Hmm. nawala. Saka naubos na yung pasensya nila diyan sa Ukraine war. Hmm. Ang dami nila na itustos. Hindi pa rin tinatapos. Ayaw pa rin nilang Lahat na kasi ng tumigil. ng ginagawa ng US ay hindi na makatarungan sa paningin kahit ng mga kaalyado nilang bansa, hindi na makatarungan yung kanilang ginagawa. Kaya siyempre, kung hihingi sila ng tulong doon sa mga kaalyado nila, wala nang tutulong sa kanila. Narcissist Oo. na So, bansa, self-centered. yun na yung sign na talagang babagsak sila bilang modern Babylon. Kaya nga sinabi na ng kanta na yun na London Bridge is falling down. Oo. Tsaka kasi, matagal na naman plano talaga ng Jew na Oo. agawin ang kapangyarihan ng Amerika para mapunta sa Israel na yung mga fake na bansang Israel. Kaya ginagamit lang nila ngayon habang may mapipiga pa sa Amerika. Kaya ang Russia at ayaw din nilang anuhin ang US. Kasi once na matalo nila totally o maano ang US, mapupunta mas kumbaga lesser evil ang US kung compare naman sa Jews. Kaso mga Jews na talaga ang namumuno ngayon sa Amerika. Hindi na si Donald Trump. Sunod-sunuran na lang siya kay Netanyahu. Kaya Di ba alam naman alam ng Israel na may propesiya laban sa kanila. kaya nga inaano Kaya nga nila sila na nagpapalakas ng puwersa. Kasi alam nila na mayroong propesiya na sila ay tutupukin, babawiin ang lupain na kanilang inagaw sa Palestine. pero yun nga ang ano nila na sila nga yung tunay na Israel. So kaya nga inagaw nila eh. Hmm. Yun ang gusto palabasin Alam mo ang ng mga Jews ngayon. pinanghahawakan ngayon ng Israel? Dahil sila daw ay piniling bayan, walang sino man ang tatalo sa kanila dahil kakampi daw nila ang DIOS nila. Yun na nga. Hmm. Kaya nga binabago nila, hina-hijack nila yung prophecy para Oo. sa mga tunay na Israelita. Kaya yun ang kanilang kaya ganun sila kayabang. Hmm. Ganun sila ayun at paniwalang-paniwala ang kanilang mga mamamayan. Na sila nga yung tunay na Israelita. Kaya nga may prophecy naman na yuyuko sila sa di ba? Sa mensahero, sa mga Ophidian Covenant Keepers.
Okay. So, patibay yung depensa. Verse 14, magigib ng tubig para sa pagkubkob, patibay ng iyong depensa. Kumuha ka ng putik, tapakan ang argamasa, kumpunihin mo ang mga ladrillo. So, ibig sabihin, yan naman ang ginagawa nila ngayon, di ba? Pag may pisto, kunwari, nagpapalakas ng ulit, nagdadagdag ng arms. Ngunit doon ka rin lalamunin ng apoy. Puputulin ka ng tabak, kakainin ka gaya ng salot ng balang. Ano yung salot ng balang na to? Ano itong mga balang na to? Mga to mga parang mga drone to no? Hmm. Magpadami ka gaya ng mga balang. Magpadami ka gaya ng mga tupaklong. Kasi wala pa na, siguro ito nakikita ni Nahum, mga umimaingay, di ba, may nag-whirl, yung mga drones. So, siguro yung mga balang o tipaklong tunog ng tipaklong at balang, yung mga drones, no? Puputulin ka ng tabak, kakainin ka, gaya ng salot ng balang. Apoy, yung ngunit doon ka rin lalamunin ng apoy. Di ba, mga verse 16, pinarami mo ang iyong mga ngalakal hanggang lumampas sila sa dami ng mga bituin. So, ang dami na kayo pag-trade dati sa kanila, di ba? Lahat sa kanila dumadaan. Kasi a dollar is king, di ba? Ngunit gaya ng mga balang, nilimas nila ang lupain. O yung mga daw, yung mga ngalakal, nilimas nila ang lupain. At pagkatapos ay nagsiliparan palayo. Okay. Ang iyong mga bantay ay parang pulutong ng mga balang. Ang iyong mga pinuno ay napakarami. Parang mga tipaklong silang dumadapo sa mga pader sa malamig na panahon. Ganun kadami ang pulutong. Ngunit paglabas ng araw, sila ay nagsisipagliparan. At walang nakaaalam kung saan sila naninirahan. Mga, siguro to, mga airplane, mga ano. O hari ng Assyria, ang iyong mga bantay ay natutulog. Sabi dun sa siguro itong mga balang na to, yung mga kalaban to, no? Tapos itong hari ng Assyria, o sinong hari na ngayon ng Babylon. Ang iyong mga bantay natutulog, ang iyong mga pinuno ay nakahigang, nagpapahinga. Kasi nakaano lang nakaasa sa nakakampante dahil sa kanilang modern warfare. Ang iyong mga tao ay nagkawatak-watak sa kabundukan. O wala na unity ang mga ang kanilang mga nasasakupan, mismo may even sa kanilang Congress, 'di ba? Nagkakaroon ng hidwaan dahil sa paggastos nila sa arms, gera. At wala ni isa mang tagapagligtas o tagapagtipon sa kanila. Malala na at wala ng lunas sa iyong sugat. Umapalakpak sa galak lahat ng makabalita sa iyong pagbagsak. So, walang pag, di ba nung mabalitaan nga na na namatay na daw si Netanyahu, dapat nag-congratulate Puro congratulations makikita mo sa sa X o Twitter dati. Mga lahat ng makabalita sa iyong pagbagsak sapagkat sino ang hindi nasaktan sa iyong malupit at masamang kasaysayan. Sino nga ba hindi naging biktima ng ng modern Babylon ngayon? Parang lahat, di ba? Oo, halos lahat naman eh. Basta kung saan kailangan gamitin ng dollar, nasaktan yan. Yung mga karagdagan kayo mga kapatid. Ah, ito ang salita ng Alahayam, Halalwaya, Alahayam, Yada. Yada. Bisika kasis. Ano ang inyong preference? Yada. Mula sa dakong silangan. Hmm.
Hindi ko mahanap Sa sa shinare ko wala? Ah, siguro dito meron. Baka na-transfer mo sa Hmm. external. Okay, ito. Salamat mga kapatid. Be blessed. Shalom. Kami magpupuri sa iyong pangalan, Aba Yahweh, ang iyong pangalan. At aawin ng may pasasalamat, sapagkat karapat dapat kang sambahin. Kami magpupuri sa iyong pangalan, Aba Yahweh, ang iyong pangalan. At aawin ng may pasasalamat, sapagkat karapat dapat kang sambahin. Mula sa dakong silangan, lain ng mga operyan, kami magpupuri sa iyong ngalan. Kami tinawag mo at pinili mo na sambahin ka magpakailanman. Kami magpupuri sa iyong pangalan, Aba Yahweh, ang iyong pangalan. At aawit ng may pasasalamat, sapagkat karapat dapat kang sambahin. Mula sa dakong silangan, lain ng mga operyan, kami magpupuri sa iyong ngalan. Kami tinawag mo at pinili mo na sambahin ka magpakailanman. Mula sa dakong silangan, lain ng mga operyan, kami magpupuri sa iyong ngalan. Kami tinawag mo at pinili mo na sambahin ka magpakailanman. Kami tinawag mo at pinili mo na sambahin ka magpakailanman. Nasambahin ka magpakailanman. Nasambahin ka magpakailanman.